Alam mo, ang gusto kong solusyon sana sa bayan na ito ay hindi yung, ito sana lang naman. Pero kung gusto ninyo magpaloko pa uli, bahala ko kayo sa buhay nyo. Ito lang sana. Ang akin, pumili tayo ng kandidatong hindi naaayon sa apelido. Pumili tayo ng kandidato o in the future yung talagang mamumuno sa atin dahil magaling, matalino, may puso, mabilis kumilos, at talaga nga namang pagdating sa pagsiservisyo sa bayan, yun ang inuuna. At higit sa lahat, hindi lang puro salita yan. Dapat higit sa lahat, may record. Gano'n na naman tayo. Maglalagay na naman tayo ng isang presidente. Ano record? Maganda ang apelido. Yun ang record. Diba? Sana hindi na yung magandang apelido ang ilagay natin dyan. Kung hindi, yung tunay na may record, may exhibit, ika nga. Diba? Ano, maganda ba yung lugar niya na pinanggalingan niya? Maayos ba yung kanyang pamumuno doon sa lokal na pinamunuan niya? Kasi alam nyo, kung hindi namuno ng lokal, tapos talitalinuhan lang, walang alam yan. It's all about theory. Yung totoo. Alam nyo, ganito yan eh. Ibang-iba po kasi ang mambabatas sa merong experience sa local governing. Kasi iba ho talaga yon. So dapat importante. Sa akin, malaking factor ang isang susunod na presidente na dapat magaling ho sa local government. Bakit to? Siyempre, napaka-importante lalo na yung gusto nyo yung dama, yung puso ng mamamayan. Nakikita ho yan doon sa mga mayor na nag hands-on. Kung hindi man mayor, gobernor, o kaya vice mayor, o wag naman yung congressman. Anong experience ng congressman? Tumanggap ng extraordinary fund. Although meron din naman mga mambabatas dyan na meron namang alam pagdating sa masa. Meron din naman hong ganyan, okay? Meron mga extraordinary na mambabatas na ganyan na merong alam pagdating sa masa. Pero dapat maging careful tayo. Wag tayo yung wag naman yung lang nakatanggap lang ng Ferrari. Wag ganun. Ay nako, sabi ko sa inyo, kayo naman papaloko na naman tayo 6 na taon na nga ho ito Ang bihira O sige, panoorin natin ito Alam mo, ito. Ito kasi yung narinig ko sa isang interview na medyo sangayon na di sangayon. Panoorin nyo. It's significant, Cheryl, kasi yung survey na kinonduct namin September 30 to October 4 of just this year, very recently, with 1,200 respondents, ang margin of error is plus minus 3%. So pag more than 3% ang binaba, that is significant. And yung performance ratings nga ng VP natin, ay bumaba from 82 to 70, that's 12%, that's significant. Although it can be said na siya pa rin yung pinakamataas yung performance rating and trust rating sa mga top government officials. Pero of course, yung pagbaba is something that should be, there's a reason for it. And we could point to some possibilities. Although hindi naman namin tinanong yan sa survey, ang tinanong lang natin yung performance and yung trust ng mga top government officials. Saan pong lugar pinakamababa yung satisfaction at trust ratings ni VP Sara, or saan po siya malaki yung ibinaba? Well, actually pinakamababa sa performance niya is Balance Luzon. It's 62. Bumaba siya from 74. And sa NCR, it's at 65. Bumaba siya from 73. So hindi naman
double digits yung binaba sa NCR. Pinakamalaking binaba sa Visayas from 90 to 74. This is significant, pero as we mentioned, 74 is still a fair number. That's still 7 out of 10 Filipinos. And ganun din sa different socio-economic classes, may pagbaba din na nakita especially sa E, bumaba siya ng 22%, and sa ABC, bumaba siya ng 19%. Ginawa po yung survey kasabay ng issue ng confidential funds, Yun na, kinabit kay na. VP Sara. Kinabit na. Malaking, sa tingin po natin, ito nga po ang naging malaking factor ng pagbaba ng kanyang ratings. It's very possible kasi pag titingnan natin yung trends, Cheryl, yung nangyari dito sa Congress, yung discussions there peaked during the end of September and start of October. So talagang na-capture siguro na survey period ito, and it could be a factor. It's likely a factor doon sa naging effect sa survey respondents natin. That being said, itong mga numbers, they are elastic, meaning hindi naman permanent itong mga trends natin. In the same way sa school, pag may estudyante nagkumo siya ng exam at mababa yung grades niya, pwede pa rin siya makakuha ng mataas na grades sa next semester pag nag-aaral siya. So for our cabinet officials, for our administration, I think part of it is syempre yung medyo mahirap din yung buhay ngayon, and pag nag-bounce back naman yung economy natin. Alam mo, ganito kasi yung ginawa nilang propaganda dyan sa confidential funds. Halatang halata . Ngayon, talagang dito, ine-emphasize ng mga media, hindi ko alam kung bakit, siguro talagang, alam mo na, media, hawak nila ngayon . May media noche na kagad, ang aga-aga pa lang. Feeling ko talaga, ang ginawa dito sa, binanatan yung, confidential funds. Kasi tandaan ninyo, ano ba ang konteksto niyan? Ang konteksto niyan, tayo ay naghihirap. Pahirap ng pahirap ang ating bansa. Inflation, di ba? Kitang-kita naman po natin. Tapos, nagmamahal na nagmamahal. Mga presyo. Kaya nga, pansinin ninyo, hindi na usapan ng bigas ngayon . Yun talaga ang problema dyan. Mahalin na bigas, mahalin na gulay, yung mga pagmamahal ng presyo. Hindi na ngayon yan ang pinag-uusapan. Ginawa nila para ma-divert yung problema na nadadanasan ng bawat Pilipino. Parang ang dating, kaya tayo nauubusan ng pera, kaya walang tulong na nagagawa ang gobyerno dahil sa confidential funds ni VP Sara Duterte at ng buo niyang opisina, ang DepEd at ang OVP. So sa tingin ko, yun yung kwento. Yun yung kwento na gusto nilang ipakita sa tao. Naghihirap, hindi kasi masolusyonan yung paghihirap, hanap sila ng dahilan kung bakit naghihirap. Instead na ang dahilan ng paghihirap ay dahil sa smuggling, dahil sa korupsyon, ang itinuro nila ay etong si VP Sara Duterte, yung confidential funds. So parang yan ang in-emphasize nila. Na kaya tayo naghihirap kasi sa taas ng confidential funds. Hindi nila naisip na ang bilyong-bilyong extraordinary fund ng Kamara ang talagang nagpapahirap. Hindi nila pinaliwanag na ang talagang nagpapahirap sa Pilipinas kung hindi yung mga kickback ng mga congressman sa mga proyekto ng DPWH at nung kano-ano pang ahensya ng gobyerno. Na alam naman po natin at alam naman po nila yan sa ground na ang laki ng kinikita ng mga kontraktor na sino ba yun? Marami sa kanila kaibigan ng congressman. Yung iba sa kanila kamag-anak, minsan asawa pa. So ibig sabihin lang, yun talagang dahilan kung bakit naghihirap ang Pilipinas. Yung korupsyon. Hindi yung confidential funds ni VP Sara Duterte. Paano manghihirap magkano lang ba yung confidential funds ni VP Sara Duterte na ginagamit naman sa tama dahil nga siya ay Vice President. Hindi naman po siya isang senador lang
O secretary lang? Siya ho ay vice president at secretary. Okay, sabihin na nating hindi may paliwanag kung saan. Kasi yan nga ho ang ibig sabihin ng confidential funds eh. Hindi pa pwedeng ipaliwanag dahil ginagamit nga ho yan sa confidential. Ano ibig sabihin nun? Maaring panunuhol ng ilang mga nagbabalik loob sa gobyerno para maturo ang kuta ng mga damonyo. Di ba? Yan ho ang dahilan yan eh. Kaya hindi ho may paliwanag. Pero tanungin ko kayo, yung extraordinary fund ba ng mga congressman ginagamit para mapugsa ang mga kalaban ng bayan? Hindi naman po eh. Sa katunayan, yung extraordinary fund nga ng ilang mga congressman, pinopondohan pa ang salot sa lipunan. Di ba? Kalaban ng gobyerno, pinopondohan pa nitong ilang mga kongresista nating makakaliwa. So yun o ang dahilan talaga. Ang hindi ko maintindihan dito, ang packaging sa media, para talagang si VP Sara Duterte ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari dito. Wag ho tayo magpapalinlang. Diba? Wag ho tayo magpapalinlang dahil hindi ho yan. Yan o kasi kung yan ang pala problema, di mas malaki naman ng confidential funds ng presidente ng Pilipinas. Bilyon-bilyon. Diba ho? So anong ibig sabihin nun nito? Tandaan natin, Vice President ho yan. Hindi ho yan ordinaryong opisyal ng ating bansa. Yan ang talagang tunay na rason. At kitang-kita naman natin ang packaging ng ilang mga media. Di ba? O sabi nitong isa, yan. Ang problema daw kasi hindi sumasagot daw. Problema kay Sara tahimik. Iba pa mag-explain para sa kanya. Wala namang mangyayari pag inisnab niya. Alam mo, kasi sabi nga, less talk, less mistake. Ako naniniwala ako doon eh. Kaya nga kita nyo ginawa ni Marcos during the campaign. Less talk, less mistake. Let the proper people defend him. Ako naniniwala ako doon. Tama rin naman nahimik siya kasi it will not look good. Lalo na ngayon na panay ang banat sa kanya. It will not look good kung siya ibabanat ng harapan. Baka maging andating pa nun. Alam naman natin mga Pilipino, alam ko na kagad ipapackage yan. O, kita nyo na, defensive. Yan na naman sasabihin ng mga tanga-tangang... Ay, mali. Yan pala yung sasabihin ng mga bayarang vlogger. Itang baluslos. Sasabihin na naman, defensive yan, defensive. O, kita nyo na, sabi ko sa inyo, guilty yan eh. Diba, ganyan na sasabihin kagad eh. Naku, eto.